Good morning mga kabebe loves. Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat diyan. Papunta po tayo ng hospital for blood test. Yung ang bilis lang ng araw. Ay, hopefully wala namang maging problema para tuloy-tuloy lang ang ating treatment. Ang blood test ko mga pala ngayon guys ay sa kabilang building, sa chemotherapy center mismo. Yun, tapos ewan ko, masakit dun nahirapan sila kumuha ng dugo sa akin, pero pag dito mismo sa hospital, sa treatment area, sa kuha na ng blood test, mabilis lang sila, galing nila. Nagdahan-dahan lang tayo ng lakad guys kasi malaki pa yung oras natin. Dumaan lang ako sa hindi ako gumamit ng elevator. Ang ginamit ko ay stair, kaya medyo hingal tayo. Gusto ko rin guys talagang ma-monitor yung katawan ko, ma-check ko kung hinihingal ba ako o nangihina ako pag nagamit ng stairs. Yun, lakad na uli ako guys sa kabilang building. Tawid muna tayo. Doon na lang ako magto-toilet dito sa kabilang building para kukunti ang tao. Dami kasi tao doon sa hospital. Ay, may hugasan dito ng black tea. Dito na tayo sa Chemo-Day Center. Pero blood test lang natin guys. Katapos ko lang guys ng blood test. Ayan. So gusto kong maglakad papuntang market. Pipili ako ng avocado. Ayan guys. Saan kaya ako makadaan? Sasakay ba ako ng bus o wag na? Oh, may bus. Pero parang gusto ko siyang lakarin guys. Lakarin ko na lang kaya. Or punta ako ng ay puno na. Ayan ba guys, papuntang market. Siguro lang sakay na rin ako. Hi guys! Good morning, good afternoon, good evening po sa inyong lahat diyan. Today po ay nagpunta po tayo sa hospital. Check up natin sa doctor at ang result ng blood test kahapon. Normal ang blood test ko guys at diretso ang ating chemotherapy bukas. So today ang ginawa natin after nating matingnan ng doktor. So ayun nga guys, nung nakaraan sila sa akin ng PET scan after ng 6 cycle of chemotherapy. Kailangan ko mag PET scan uli. Ayan, before ang surgery. So kanina inulit ng doktor, ibang doktor na naman yung nag-check sa akin kanina. So sabi niya, ang PET scan ay 10,000 Hong Kong dollar. So hindi na ako mabibigyan ng discount or free kasi nga nung unang PET scan ko ay binigay na sa akin ng free. So ang government dito nagbibigay ng free PET scan one time lang. Yun. So gano'n, sabi ko, Dok, wala akong pera na para diyan. Ang laki nun 10,000 Hong Kong dollar, double my salary. So yun, sabi niya, sige, kung wala kang pera, ikukuha kita ng appointment para sa CT scan.
yun namang CT scan, tinanong ko din for free naman. So, nagpasalamat talaga ako ng marami dun sa doktor. Kasi yung PET scan and CT scan, halos same lang naman. So, yun. Dun ako makukuha ko yun ng free. Kasi nga, napakalaking halaga nun para sa akin. Yun guys, tapos, ayun, nagpunta na rin ako sa pediatric clinic para ipabook yun. So, hinanapan nila ako kung saan pinamili nila ako saan ang gustong lugar. So, pinili ko sa Jordan, Nathan Road. Hindi pa ako nakakapunta dun guys, hanapin na lang natin. So, after 2 weeks, ipapadala yung letter dito, yung appointment slip ko para sa, sa CT scan guys. Ayun, at salamat sa Diyos, happy talaga ako ngayon kasi nga, nagawa ng paraan yung sa scan ko na hindi ako magbayad. Kumbaga, nakuha ko na naman siya ng free sa ngayon. Siguro sa mga susunod, kasi first time ko mag-CT scan, so free pa rin. Siguro next time, pag kinakailangan ko pang i-scan uli, baka hindi na siya free guys. Pero wag naman na sana ulit akong i-scan. Yun guys, and isa pa nga, nagdalawa yung appointment ko sa April 9, ay check up ko na naman sa doctor for chemotherapy yun. So, nasabay dun sa isang building, sa isang doktor na April 9 din. Pero 10 AM siya. Dito sa chemotherapy is 9:30. So, sabi ko nga paano yun. Ay sabi ng nurse, mas unahin natin itong chemotherapy. Ito yung mas importante. So, kanina guys, pumunta ako dun after ko sa hospital. Pagkuha ko ng mga medicine ko sa pharmacy, pumunta ako sa kabilang building sa Block L. Kaso, around 12 na yun. So, wala na yung mga nurse, wala na yung mga doctor, kasi nga, lunch time. So, hindi na ako nag-antay kasi 2 PM pa uli sila mag-o-open, guys. Umuwi na ako kasi gutom na ako, guys. Ayun. At isa pa, nakakain na naman ako ng noodle. Iwasan ko talaga palang kumain ng noodle kasi ngayon nakaka-cancer din dun. Yung noodle mismo, hindi daw yung alam niyo yung seasoning niya. Kasi di ba maalat yun, tapos mabetchin yun. Nakaka-cancer pala doon yung noodles. Kaya kung kakain ka pala ng noodles, iboboil mo muna siya. Iba-blanch mo muna, tanggalin mo yung tubig, paltan mo ng bago. Ganun pala guys. So hindi ko nagawa kanina sa sobrang gutom ko. So yun, kailangan ko kumain ng maraming saging. Yun, saging, isda, steam lang, steam. Yun guys. Tapos yun nga, bawal nga ang mga dairy. Ang milk kasi dairy siya bawal siya during chemotherapy. So, kailangan ko palang bumili ng like oatmeal milk powder or soy milk powder. Yun guys. Pero every injection ka naman, dadaan ako sa market para bumili ng, alam mo yun, ng taho. Yun. Wala na akong nilalagay na sugar o anong pampalasa. Basta pure lang na taho siya. Ang pala nun, ma-protein siya, ma-calcium. Yun guys, makukuha mo rin yung niya, yung calcium niya. Makukuha mo rin hindi lang sa gatas. Pwede pala dun sa soybean. Yun guys, ano pa ba? Ayun, bukas ng chemotherapy ko. At ayun, turok-turok na naman tayo guys. So, pang-5 ko na yun. Salamat Lord. Thank you Lord talaga. Makakaraos din. Yun. Sana naman yung wag tumapat sa may mga injection ako doon sa CT scan ko. Sana tingnan muna nila yung Kasi inaas ko kanina sa nurse kung ano ba date ng PET scan ko. Hindi pa niya masabi. Ipapadala pa niya raw after 2 weeks. Hindi pa niya masabi yung eksaktong date. Yun, sana lang hindi mag-conflict sa iba kong appointment. Bukas, chemotherapy ko na. So, i-update ko kayo bukas. Hi guys, good afternoon. Katatapos lang ng aking 5th session ng chemotherapy. Thank God. Thank you Lord. Tapos ng ating 5th session of chemotherapy and targeted therapy. Tapos, pumunta tayo dito sa Block L kasi nga may nag-double tayong appointment sa April 9. So, sabi nila doon kasi mas importante yung sa chemotherapy ko doon na appointment sa doctor sa oncology clinic. So, tapusin ko muna yun tapos punta ako dito sa kanila.
And sabi ko galing ako dito kahapon pero walang tao. Sabi nila wala naman silang break time. Sabi ba't walang katao-tao? So naisip ko na lunch break kayo. Tapos yun, maybe 2 PM pa uli ang bukas. Sabi hindi. Walang ganon. Sige wala kasing katao-tao. Yun. Sabi niya baka nasa toilet. Yun. So sa April 9. At least tapos na yung aking inasikaso. Pero siguro next time na lang uli ng balik ng ano kasi meron ako nakita sa Hago apps ko na may appointment ako ng May 12 pero wala naman akong appointment slip na binigay sa akin ng doktor. So yun, alamin ko ba next time na magpa-check up ako dito sa April 9. Yun guys. At ang aking injection for 5 days ay start sa Sunday. Yun. Sa April 8 blood test ko, tapos April 9 check up na uli sa doktor. Yun, April 10 6 session of chemotherapy na naman. So last chemo na guys sa April. Ayan. Ngayon naman pauwi na tayo guys. Hi guys, ayun na nga, hindi tayo nakapag-video na kanina pagdating ng bahay kasi 3 PM na ako nakarating guys kanina. So gutom na ako, kumain muna ako, tapos nag-shower. So natapos ako lahat alas 4 na. So si lola ko naman nagising siya kasi nung dating ko ng 3 PM tulog siya, tapos may nakahanda namang pagkain sa lamesa. So malamig na, hindi ko na siya ininit guys, basta kinain ko na lang. Nga nung magising si lola, sabi ko, lola anong lulutuin natin sa hapunan? Sabi ko sinabi niya na lang kung ano. Sabi ko sige ako na magpe-prepare at ako na rin ang magluluto. So yun, na-amaze siya. Sabi niya kaya mo ba? Sabi ko kaya ko, basta alam ko sa sarili ko guys na kaya kong magtatrabaho ako. Yun, natulog na ako, bumangon ako ng 6 para mag-asikaso ng aming panghapunan. Ayun nga, dumating na si amo ng 7 PM. Yun, nang matapos kami, sabi ko sige ako na lang mag-ano niyan, ako na lahat. Sabi ko ako na magligpit, ako na maghugas. Tapos sabi niya sige pagkatapos maghugas, ikaw na muna ang mag-shower para makapahinga ako ng maaga. Yun guys, ganoon naman sila ka-understanding sa akin guys. At nagpapasalamat ako sa Diyos na may mga supportive din naman akong employer. Mababait sila guys at naiintindihan nila yung kalagayan ko. So pagdating sa trabaho, umibo ako, basta lumabas ako ng kwarto, ibig sabihin kaya ko na magtrabaho. Kaya sabi ko sa kanila wag niyo akong pipigilan o ano, kasi pag hindi ko kaya, nagsasabi naman ako. Tsaka alam nila na nasa kwarto lang ako pag hindi ko talaga magtrabaho. Si lola ang nagtatrabaho sa kusina. Naawa din ako sa alaga ko guys kasi matanda na siya, 83, at masakit na mga paa niya, mga kamay niya. Yun, nagpipilit din lang siya kasi yun nga, dahil hindi ko rin naman kaya minsan magtrabaho, talaga nasa kwarto lang ako. Alam niya yun, hindi niya ako inakatok sa kwarto. Bahala sa kusina guys. Parang sila yung nag-aalaga sa akin pag hindi ko kaya magtrabaho. Thank you Lord. Thank you Lord sa blessing. See you next time guys. Thank you for watching. Bye bye.